Hello po, magandang tanghali. Ayan, tanghali kami ni Ray pumunta. Hinintay pa kasi po yung, ano tawag dito, scaffolding. Ayan, bagong deliver. Gagamitin po kasi yan ng team. So, nag-request na yung ating team ng mga additional na materials, tsaka po mga equipments na gagamitin po sa ating renovation. So, kahapon po sila ulit nakapasok. Monday, hindi kasi ang bagyo, Linggo, tsaka Lunes. Martes nakapasok ang team. So, ayan. Ito na yung update. Ako may sipon pa rin. So, guys, ito na po yung update. Ang ginamit natin CHB dyan is 5 ang sukat. So, mas makapal. Then, double walling po tayo dito gawa ng, tulad nga po ng nasabi ko, ang request ng may-ari is, sarili pa rin silang pader. Magkasarili. Magkaiba. Parang ganon. May pader si kabila, may pader din po dito sa kabila. So, ganito po kalalim. Halos 1 meter ang ating hukay. So, naka-base po yan sa plano. Hindi naman po ito third floor. Pero ang gamit natin bakal dito is 16. Ayan, 16 siya. Oops! So, meron tayong beam na nilagay dito na buhusan na rin nila. Ayan. So, actually, alam nyo, napaka sarap sa pakiramdam na magpagawa ng bahay, ng extension. Kaso, syempre, masarap din talaga ang gastos. So, hindi biro. Tulad nga po na nasasabi ko sa vlog, kung magpapagawa po kayo, huwag nyo pong tipirin pagdating po sa pundasyon. Kasi, dyan po nakasalalay ang tibay ng ating bahay. So, ayan po, meron tayong beam dyan na nilalagay. Yung ibang part po ng mga poste is nabuhusan na. So, may mga asintada nang nakalagay dyan. So, mabilis na lang yan. Ayan. So, sa kabilang side, naka second floor po yun. Dito sa kabilang side, bakod lang. So, ang may-ari po nito is abroad. Kaya nag-update lang din po sila sa post ko sa page tsaka sa YouTube. Ayan. So, pagpunta po namin ni Ray dito, kumuha din po kami ng gate pass. So, ma'am, sir, kung mataas po yung magiging bill sa kuryente, lahat sa kanila dito electric. Naka-rice cooker, yung electric stove, tapos kettle. Lahat yan naka kuryente. Ayan. So, binababa na yung mga scaffolding na gagamitin nila. Bagong-bago yan. So, dito yung kina Sir mabibinyagan. So, guys, yung poste natin dito, parang hindi siya yung typical na nakikita ko sa mga gumagawa ng extension. Usually kasi ilang bakal lang, pero tingnan nyo to. Kumbaga, lock talaga. Lock. Ang daming lock na ginawa dito. So, wala na tayong buhangin tsaka graba. So, magpapasok tayo. Actually, malapit na silang dumating yung deliver. Dapat pala sinabay ko na rin yung CHB.
bakal dito para. Dalawa yun. Tsaka yung kabilang side, dapat pahukayan mo na rin. Para lahat ng huhukayan na hukay na, tapos lahat ng hakakotin, hakot na. Palipat mo yung bakal dito sa kabilang side. Para clear na sila, wala na nang abala sa kanilang ano dyan. Putik. Okay, may kasamang lupa. Ang patibay. Tuhan ba kaya? Dito. Nel, 50-50 pala yan. Oo. Tapos level host pa daw, sabi ni Ray. Alis siya dyan. Alis siya dyan. Pinakataas ko punta? Oo. Sa pinakataas ko. Ano to? Ano, nagasgas ka na? Madam. Dalak pala yung Kasi na ako magpakita sa ano. Ito magpakita sa ano. Doon ka muna sa loob ng ano ng Tatampak ka. Oo. Diba kayo yung bakal? Ay, ba?
Ayun daw si Madam number 50. Oo, dadagdagan mo ng 38. Nadulas lang? Oo. O, patamaan yung metro. Tapat ka dyan. Yes.
So, ayun guys, update tayo dito sa Bella. 2 unit. So, bali po dito is nakapag-asintada na sila dito sa may likod. So, ito, parang wall po ito yata or fence ng subdivision. So, medyo, kung mapapansin nyo, parang mas mataas dun sa part na yun. Tapos, dito kay Nasir, mababa. So, sagad naman na po ang wall dito. Kaso, ito nga yung sinasuggest na dapat pagdating po dito sa may likod na part. Kasi usually, dito ang kitchen, ganon. So, mas maganda pong naka-tiles. Kasi, kung magkakaroon po ng leaks, yung pintura, matutuklap, lolobo, unlike na naka-tiles, mas malinis siyang tingnan, hindi siya lolobo, hindi matutuklap. So, yun din po ang disadvantage, tsaka advantage ng paggamit natin ng tiles, tsaka po ng pintura. So, ako ay naka-face mask. So, ang ginamit po dito is 5 na CHB, ayan. Tapos, andito yung ating mga poste, bubuhusan na rin yan. So, unahin muna natin yung pag-aasintada. So, ayan. So, dahil double walling tayo dito, ganyan po ang ating discard dyan. So, dikit na yung pader, dikit na rin po yung poste. May sukat yan, sukat dito, may sukat din doon. So, dito sa Sabella, medyo hassle lang yung pagkuha ng gate pass kasi 3 days lang ang validity. Actually, parang 2 days nga lang. Pagdating ng 3 days, parang expired na. So, pero since hindi naman tayo pinipressure ng may-ari, kayang-kaya yan. So, baka po magpapasok kami ng additional na semento, buhangin. Ayan. So, dito, ayan, asintada na. Napansin ko po, meron sila ditong mga existing na pipe, PVC pipe. So, kung ganyan pong accident na matatamaan, mas magandang paltan na lang. Pero sa amin po talaga, pinapaltan na lang namin. Kasi nga, may mga case na yung ibang mga existing na tubo, may mga bara, may mga bato, may mga semento. Minsan nga po may may mga bote. So, hindi rin tayo sure kung yung pinaka-klebe ng ating mga PVC is pababa talaga dito. Kaya mas maganda, replace ng panibago. Latag ng panibago, lahat bago. So, today is Saturday, sahod, bukas, wala kaming pasok. Yung Sunday, binibigay na po namin yun na, actually, pwede naman pumasok. Kaso, kailangan namin kumuha ng parang clearance, pero para hindi na rin hassle sa amin, hanggang Saturday lang. Then, parang respect na rin sa mga kapitbahay na pag Sunday, stop kami trabaho. So, ganun na lang. So, konti na naman po yung 2 buhangin na po ang naipasok. So, baka po by Monday is magkuha na naman kami ni Ray ng gate pass. Tapos, ipa-deliver. Ayan. Ipa-deliver na lang ulit. So, kanina galing kami ni Ray sa Basic, nag-ocular. Problema lang, walang tubig.
Kaya hindi natin alam kung mauumpisahan ba yon agad or maghihintay. Ayan. So, bali dito meron pa tayong poste. Huhukayin pa po yan. Sa ngayon po, pag-aasintada na muna para yung mga materialis na ipapasok, makonsume na. And tapos, pag okay na, yung mga poste naman po ang bubuhusan. So, parang may nakita ko doon mga naka-ready na ano, ayun o. Ayun. So, naka-ready na yun. Bubuhos. So, sa amin, ginagawa nila Ray is pina-flush na lang po sa CHB, lalo na kung may mga part po na area na kitchen. So, medyo pangit naman kung nakaumbok yung ating poste. Pero, yung integrity niyan, same pa rin naman. Lalo na malalaking bakal naman po ang ginamit dyan. Double check mo. Dandahan, dandahan. Dito ka lang. Nakalikot. Diyan ka na, huwag ka nang pumasok. Huwag ka nang pumasok, ano ka? 150. Ayun mo na hindi kaya. Buti wala yung init dito. Kaya nga, naghapon dun eh. Pero takot ka sa mga ano, dito takpan. Hirap. May araw pa gano'n? Dito sa kabila. Wala, hindi pa kami amitan. Kaya nga eh, dito.